programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing marinig. Ikaw ang Magigising pa kaya si Don Pepe para mapirmahan ang last will and testament o tuluyan ang makukuha ni Zoe ang mamanahin niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, binasa na ng abogado ang last will and testament ni Don Pepe sa harap nila Giselle, Robert, Annalyn, Justin, Eric at Moira. Nang marinig ni Moira ang mamanahin ni Annalyn ay hindi ito makapaniwala dahil bakit may kasama pa property at perang mamanahin si Annalyn isa lang naman siyang anak sa labas. Sabi ng attorney kay Moira na yun ang gusto ni Sir Pepe. Sabi naman ni Giselle kay Moira na ibig sabihin manahimik ka na lang, Moira. Hindi naman nakaimik si Moira at ipinagpatuloy ng abogado ang pagbabasa ng last will and testament. Hindi na nakatiis si Moira sa mga naririnig niya at sinabi niya na nagkakalukuhan ba lang tayo? Nagreklamo siya dahil nabawasan na yung mana ni Zoe dahil kay Annalyn na anak sa labas. Tapos ito ring kabuting na si Justin ang tinutukoy niya na hindi nga din nila kilala. Pero may naging mana pa rin kay Don Pepe. Pero wala siyang nagawa kasi ganun pa din ang sinagot sa kanya ng abogado na yun ang kagustuhan ni Sir Pepe. Ikinais na matin ni Robert at sinabihan niya si Moira na tumahimik ka nga. Sabi ni Moira na ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak natin pero sa tingin ko wala ka namang pakialam. Hindi matanggap ni Moira ang pagsulpot ni Justin sa buhay nila at ngayon ay may makakakuha pa siya ng mana mula kay Don Pepe kahit hindi nila ito kilala. Sa inis ni Robert kay Moira ay sinabihan niya ito na wala kang karapatan questionin ang last will and testament ng papa. Pag-aaring niya lahat yan at may karapatan siya kung ano ang gusto niyang gawin dito. Sinabihan naman siya ni Giselle na, hindi ka pa nahihiya sa kasakabihan mo? Sabi naman ng Moira na hindi siya sakim. Pinaprotektahan ko lang ang anak ko. Maya-maya ay naitanong ni Moira sa abogado kung ano ang mapupunta kay Zoe. Pero laking gulat ni Moira ang sinabi sa kanya ng abogado na hindi na ipinapasama ni Don Pepe si Zoe sa last will and testament niya. Biglang napatayo si Moira at sinabing nagbibiro ka ba? Si Zoe nga ang dapat na nasa will dahil siya ang legal na apo. Nagulat din sina Robert at sinabi sa abogado kung totoo ba ito. Sabi ng attorney na nakausap niya si Don Pepe sa telepono at sinabi na to na tanggalin si Zoe. Sinabi ng abogado na meron silang ginawa na bagong testamento ni Don Pepe at kailangan mapirmahan ito. Pero hanggat hindi ito napipirmahan ay makakasama pa din si Zoe sa last will and testament. Na ikinagulat din ni Giselle at ikinatuwa naman ni Moira dahil kasama pa din si Zoe. Pero kapag nagising si Don Pepe at napirmahan niya ang bagong testamento, ay tuluyan ang walang makukuha si Zoe kay Don Pepe. Naitanong ni Giselle sa abogado kung bakit tinanggal si Zoe sa will ng papa niya. At nabanggit ng abogado na nung tinawagan siya ni Don Pepe ay nagmamadali ito. Kaya napaisip si Giselle na yun ang araw na kinidnap ang kanyang papa at bigla itong napatingin kay Moira. At sinabi na may dahilan ang papa nila kung bakit ito tinanggal. Sumagot naman si Moira dahil alam niya na totoo ang sinasabi ni Giselle kaya gumawa na naman siya ng palusot. Pinigilan naman ni Robert si Giselle at sinabi na baka wala namang kinalaman yung pagtanggal kay Zoe at baka may pinag-awayan sila na hindi nila alam. Dilit na sinabi ni Giselle kay Robert na nag-away din naman kayo ni Papa pero hindi ka naman niya tinanggal sa will. At malakas ang kutob ni Giselle na may reason ng papa niya nakatanggal-tanggal. Tumingin si Giselle kay Moira at sinabi na huwag kang mag-alala dahil kapag nagising si Papa ay malalaman din natin ang lahat. At huwag ka muna magpakasaya. Delay your celebration. Na ikinainis naman ni Moira ang sinabi ni Giselle sa kanya at hindi na ito umimik. Napatingin na lang si Annalyn habang nakikinig sa pagtatalo ni Giselle at Moira. Samantala, pinagsilbihan naman ni Carlos si Lynette habang tulog ito ay dinalhan niya ito ng pagkain. At maya-maya ay ginising ni Carlos si Lynette at tinanong niya kung kamusta ang tulog niya. Sabi ni Lynette na mahimbing at nakatulog na nandito siya dahil pakiramdam niya na safe siya sa bahay nila. Napangiti naman si Carlos at nagpasalamat siya kay Lynette dahil sa pag-alala niya kay Zoe at dahil dun ay mas lalong humanga sa kanya si Carlos. Sabi naman ni Lynette na mabait naman si Zoe na impluwensyahan lang ni Moira. At kung iba ang nanay ni Zoe siguro hindi siya magiging ganun. Sabi naman ni Carlos na paano kaya kung ikaw ang maging nanay ni Zoe? Kinagulat ni Lynette ang naging tanong ni Carlos sa kanya at nagpasaring si Carlos na kunwari siya ang tatay ni Zoe. Sabi ni Lynette na sasabihin na lang natin na kung totoo man ang mga sinasabi mo. Hindi ko pa rin alam kung ano ang mararamdaman ko.
na ipinag-alala naman ni Carlos at biglang nagiba ang aura ng mukha niya. Sabi ni Lynette na kung mabait lang siya at lalong-lalo na kay Annalyn, siguro pwede ko pa siyang tanggapin pero it will take time. Pero ang magiging issue lang talaga dito ay magkakaroon tayo ng problema sa'yo. Bakit? Kasi tinago mo sa akin, tas hindi mo agad sinabi sa akin, tapos isa pa si Moira pa yung nanay, naku, gulo yun. At naitanong ni Lynette kay Carlos kung gusto niya maging anak si Zoe. Sabi naman ni Carlos na hindi dahil gulo nga yun. Kaya ito ang magiging malaking problema ni Carlos kapag nalaman ni Lynette na totoong anak niya si Zoe. Maya-maya ay hiniling ni Lynette kay Carlos na bumalik na sila sa bahay nila at gusto na niyang mawala ang trauma niya. Ikinatuwa naman ito ni Carlos at sa wakas ay babalik na sila sa bahay nila. Sabi ni Carlos kung yan ang gusto mo ay sasamahan kita. At sinabi ni Lynette na kailangan ko na talaga siyang harapin. At niyakap ni Lynette si Carlos at nagpasalamat. Kinabukasan ay bumalik na sila sa bahay ni Carlos at punang pumasok si Carlos at maya-maya ay sumunod na si Lynette sa loob. Pinagmasdan niya ang buong kabahayan. Tinanong siya ni Carlos kung kaya niya ba. Sabi ni Lynette na dapat kong kayanin at labanan ang takot ko para malagpasan ko na ang trauma na nararanasan ko dito sa bahay. Kailangan kong maging matapang at alam ko na hindi mo ako iiwan at lagi kitang nasa tabi. Umuo naman si Carlos kay Lynette at sinabi na hindi kita pababayaan. Tutulungan kita na makarecover at pumasok na sila sa loob. Sa kabilang banda naman pagkatapos na naging meeting nila Giselle sa abogado ng papa nila ay nagpaalam na sila. Nakita ni Giselle si Eric at pinigilan niya ito at pinakausapan at nagmamakaawa siya na kung pwede niyang makasama si Justin kahit isang beses lang. Habang nakatingin lang si Robert sa dalawa at pinakikiusapan ni Giselle si Eric. Sabi ni Eric na ayaw kanyang makausap dahil sa ginawa mo and it takes time para mapatawad ka ni Justin dahil kahit anong pakiusap mo sa kanya ay ayaw kanyang kausapin. Kaya sabi ni Eric, I'm sorry Giselle, alam mo na ang sagot dyan at sabay alis ni Eric. Naiwan si Giselle na napaiyak kaya nilapitan ito ni Robert at niyakap niya. Sabi niya sa ate niya, hayaan mo na muna si Justin. Huwag mo na siyang pilitin, darating din ng araw na magkakaayos kayong dalawa. Sa ngayon ay bigyan mo muna siya ng time mag-isip. Kaya walang nagawa si Giselle kundi ang mapaiyak na lang sa pagmamatigas ng anak niyang si Justin. Samantala, agad naman tinawagan ni Moira si Zoe at sinabihan niya ito na mag-impaka siya dahil aalis sila at magbabakasyon. Sabi ni Moira na kinakabahan siya sa lolo niya dahil oras na magising ito, tiyak na magsusumbong ito kila Giselle at Robert tungkol sa nangyari sa kanya at kailangan nilang magpakalayo-layo muna ni Zoe dahil natatakot si Moira kapag nagising si Don Pepe at habang wala sila ay hindi sila mauhuli agad dahil nasa bakasyon sila. Ikinabahala naman ni Zoe ang gustong mangyari ni Moira. Naitanong niya kung anong nangyari sa meeting nila kanina. Sinabi ni Moira kay Zoe na may mamanahin ka sa lolo mo sa unang testamento niya. Pero nung kinidnap natin siya, ay nakatawag siya sa attorney niya at pinatanggal ka sa will. Pero kailangan niya muna itong mapirmahan. Ipinag-aalala ko lang ay baka magising ang lolo mo na naandito tayo kaya kailangan muna nating umalis. Ikinataranta naman ito ni Zoe dahil ayaw niyang makulong sila ng mami niya. Nagpaalam na si Moira at sinabing dadaanan niya na lang ito sa kondo at nang makaalis na sila. Samantala sa Apex Hospital ay nagkita-kita ang magkakaibigan si Annalyn, Nurse Karen at Nurse Ivan dahil may ibabalita sila. Tuwang-tuwa ang mga ito nang sabihin ni Nurse Karen at Ivan na babalik na sila ng Apex dahil pinababalik na sila ni Ma'am Giselle nila. Kaya ikitanatuwa naman ito ni Annalyn. Nang magbiro si Doc Luke kay Annalyn at sinabi, paano ba yan Annalyn? Babalik na sila ng Apex, ikaw ba may plano ka din bumalik dito? Narinig naman ito ni Doc Lindon at sinabi na hindi pwede na ikinagulat ng lahat ang sinabi ni Doc Lindon. Sabay sabi ni Doc Lindon na hindi pwede dahil may mga pasyente pa siya sa East Ridge at kailangan nila si Doc Annalyn. At napatingin ito kay Annalyn habang ang mga kasama nila ay napatingin naman kay Doc Lindon at biniro siya na parang ikaw Doc ang ayaw umalis si Annalyn sa East Ridge at nagtawanan sila. Sabi naman ni Annalyn na hindi pwede dahil hindi ko din pwedeng iwan si nanay at yung mga pasyente ko sa East Ridge. Tuluyan na kaya makatakas sila Moira at Zoe kay Don Pepe? Pagigising pa kaya si Don Pepe? Malalagpasan na kaya ni Lynette ang trauma sa bahay ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.